Ganito palang trabaho ko dito sa Greenland bilang isang electrician. Sa panahon ng winter, bumuhos man ang malakas na snow ay tuloy pa rin ang trabaho kapag kinakailangan. Mahirap man pero kailangan kong magtrabaho dahil per oras dito ang sahuran. Kaya tara, samahan niyo ako sa aking trabaho at ipapakita ko sa inyo dito ang lugar ng Greenland. Ngayong araw nga pala ay magtatrabaho tayo sa labas. Kasama ko pa ang isa pang Pilipino. Kaya kailangan nating magsuot ng safety, gaya ng makakapal na damit, jacket, sapatos at mga warmer, gloves. Hindi ka pwedeng lumabas dito na wala kang proper na suot dahil maaari kang magka-frostbite sa sobrang lamig sa labas. Mayroon pala akong apat na patong na suot sa itaas. Mayroong t-shirt, mayroong isang warmer na long sleeve, mayroong isang jacket na medyo makapal at mayroong isang jacket na sobrang kapal at sa ibaba naman ay mayroon tayong tatlong suot na patong at may boots tayo na winter. Yung medyas ko naman ay tatlong patong. Kinakailangan talaga magsuot ka dito ng sobrang sarado para hindi makapasok yung hangin or snow. Once kasi na pag napasukan ka ay tuloy-tuloy na yung lamig. At dito na nga ay sinundo na tayo dito ng kasama ko pang Pilipino. Bali magtatrabaho pala kami doon malapit sa airport. Siya lang kasi ang mag-isa doon at hindi kaya dahil nga sobrang laki ng wire doon ay kinakailangan niya talaga ng alalay. Nung mga nakalipas na project ay halos araw-araw talaga kami magkasama nitong kasama kong Pilipino sa trabaho. Ngayon kasi ay kukunti na lang kami dito na electrician, ang dami kasing tinanggal kaya minsan ay paiba-iba kami ng project at palipat-lipat. Kung saan yung may mga project na medyo mahirap, kadalasan doon kami ina-assign. Gaya nitong project na ito ay kinakailangan naming magtrabaho sa labas dahil nga sa sobrang lamig dito ay hindi naman lahat talaga gumagawa. Kami naman mga Pilipino dito na kasama ko ay wala naman talaga kaming reklamo kapag kaya ng aming katawan. Dahil nga pag sobrang lamig naman pag hindi mo kaya ay pwede ka namang sumilong sa loob lalo na may sasakyan kami na dala. Dahil nga hindi naman natin pipilitin yung sarili natin kapag hindi natin kaya. Dito naman sa Greenland, yung mga trabahante talaga dito ay pinapahalagan ng mga iba't ibang company. Kaya dito kadalasan sa mga lokal kapag hindi nila gusto yung isang company ay anytime makaalis sila at makapagtrabaho sa iba. Yung mga company kasi dito ay concerned sila sa mga trabahante nila kung ano yung mga hinaing at gusto nila. Kami naman dito na mga Pilipino ay hindi naman kami nagrereklamo kasi nga kahit anong trabaho ang ibigay sa amin ay ginagawa namin at napapabilib nga sila dito. Minsan nagsasabi nga sa amin yung boss namin kung okay lang ba daw yung pinapagawa nila. Sa amin naman ay wala naman kaming karapatan magreklamo kasi trabaho naman yung pinunta namin dito. Kasi pag nawala itong trabaho sa amin ay hindi naman alam kung saan kami pupunta. Dahil nga hindi naman madali sa aming mga Pilipino ang magtrabaho dito kahit saan. Hindi kagaya dito sa mga lokal ay pwede silang magtrabaho kahit saan man sa lugar ng Europe. Itong time na nga to ay alas 8 na ito ng umaga pero kung napapansin nyo ay sobrang dilim pa rin. Ganito na talaga kapag panahon ng winter, matagal sumisikat yung araw. Swerte na nga pag sisikat yung araw. Minsan nga ay walang araw talaga sa buong panahon at mabilis dito lulubog yung sikat ng araw. Minsan alas 3, alas 4 ay wala na talagang araw at napakadilim na sa buong panahon kapag winter. Ang dami nang sasakyan dito sa harap namin at mabagal lang yung pagkilos. Normal na yan dito kapag panahon ng winter dahil kapag malakas yung hangin at bumubuhos yung snow ay halos hindi mo na makita yung daanan. May time nga dito nagdrive ako at napatigil ako sa gitna dahil nga wala na talaga ako makikita sa lakas ng snow na humampa sa windshield namin. Paano nga ba naman yung mga daanan dito ay napakadelikado, mayroong paliko, paahon at pababa kasi konting galaw mo lang dito ay maaari kang mahulog papunta ng bangin at papunta ng dagat. At ito na nga ay nakarating na kami dito kung saan kami magtatrabaho. Kaso bigla namang bumuhos yung malakas na snow at malakas na hangin. Ang sa amin ng kasama ko ay papasok daw muna ako sa sasakyan. Mamaya na daw muna kami magtatrabaho dahil nga inaantay pa namin yung magbubukas sa amin dito sa electrical room. At ito na nga ay nakapasok na kami sa electrical room matapos buksan ng naka-in-charge dito. Ito pala yung heating system nila dito o heat pump.
Ang gagawin namin dito ay maglalatag kami ng wire papasok dahil nga hindi kaya ng kasama ko dito kaya ni-request niya ako dito. Ito pala yung papasukan ng wire yung may butas sa ibaba at dito naman yung ginawa ng kasama ko. Mayroon kasi ditong dalawang heat pump. Yung malaki kasi yan yung luma kung saan pinalitan dito ng maliit. Bali yung pagpalit dito ng bagong heat pump ay libre lang ito ng gobyerno sa may mga ari dito ng mga bahay dahil nga malakas kumain ng kuryente yung malaki kaya ngayon in-upgrade nila na paliitin nila yung konsumo ng kuryente dahil sa panahon daw ng 2030 ay dadami na daw dito yung tao sa NOC na aabot daw ng 30,000. Ngayon kasi ay nasa 19,000 pa lang yung tao dito. Kaya yung company namin dito ay maraming project pagdating sa mga housing dahil yung Greenland ay nag-i-expand na sila ngayon. Kaya kinakailangan na din nila dito mag-upgrade ng mga gamit kung saan liliit yung konsumo ng kuryente para enough na din sa mga tao na titira dito at sa napakaraming bahay na gagawin pa. Ito pala yung gagawin namin dito sa labas. Bali merong wire dito na nakalabas pa. Dati sana tapos na itong gawin kaso matagal dumating yung materialis. Itong main supply na to ay kable na to ay bali hinukay ito sa ibaba. Kaso pagdating dito sa itaas ay mabato na dito at hindi na nila dito hinukay. Kaya ang gagawin dito ay ilalagay namin sa loob ng pump. Umalis pala yung kasama ko dahil nga kumuha siya ng gamit at nakalimutan niya doon sa sasakyan. Kaya kinakailangan pa niyang bumaba doon dahil nga dito sa harap ay walang maparkingan dahil nga puro hukay na dito kung saan binabaon yung mga tubo ng mga wire namin. Medyo malamig nga dito sa labas kaso kinakailangan talaga namin gawin ito dahil request na ito ng company dahil nga yung company namin ang nanalo dito sa bidding kung saan maraming mga bahay dito ang ginagawa ng renovation sa pagpalit ng mga linya at yung company namin ang nanalo. Kaya kung saan may project, itong kasama ko naman ang gumagawa. Minsan kapag hindi niya kaya, ayun ay nagpapatulong sa akin. Gaya nitong paghila ng malaking kable dahil kung mag-isa lang siya dito ay hindi niya ito magagawa dahil nga sa sobrang laki at bigat ng wire nito. Samahan mo pa ng pangit na panahon ngayon, malakas yung snow at malakas din yung hangin. Kaya kinakailangan talaga itong gawin ng mabilisan. Ito pala yung pipe na metal kung saan ipapasok yung wire dyan. Hindi na kasi dito hinukay sa itaas kasi nga sa sobrang tigas ng bato dito. Minsan ay kinakailangan pa nga nilang pasabugan ito para bumiyak. At ito na nga ay medyo inabutan na kami dito ng konting liwanag kung saan na ipasok naman namin yung wire dito sa pipe at papasok doon sa bahay. At medyo umuulan na din ng snow dito at medyo malakas pa rin yung hangin. Ayan pala yung ginawa namin sa ibaba kung saan makikita nyo ang maraming hukay at dyan nakabaon yung mga pipe at linya ng mga kuryente namin. Minsan nga kailangan mo talaga dito mag-ingat baka nga papasok ka dyan sa may snow at malambot at mahulog ka doon sa may butas. At dito na din kami, lumipat na kami sa ibang project pa kung saan itong wire na to ay medyo mahaba at nilagyan na nito ng kasama ko ng cable tray dati pa. Kasi ngayon ay binalikan namin dahil nga wala siyang kasama dito na maghahatak ng wire at ito ay tinulungan ko siya para mapagana na din itong bagong heat pump. Kinakailangan talaga yung pag-upgrade dito sa lahat ng bahay kung saan liliit yung konsumo ng kuryente dahil nga darating sa 2030 ay dadami na yung bahay at kukulangin na yung konsumo ng kuryente. Kaya ito lang yung naging paraan ang pag-upgrade sa mga heating kung saan liliit na din yung konsumo ng kuryente. Ngayon nga ay pupunta kami dito sa Pinoy Restaurant dahil nga tanghali na ito at nagugutom na kami ay gusto namin kumain ng Filipino food. Ito yung grab and go dito kung saan Pilipina at Pilipino mag-asawa ang may-ari nito. Dito kami madalas kumakain. Pagkatapos nga namin kumain ay talagang busog na busog kami. Pagkatapos namin kumain ay babalik na agad kami sa aming trabaho para matapos na din. At nadaanan namin dito ang sobrang ganda ng mga disenyo ng mga bahay. Kung titingnan mo ay parang mga karton lang na didikit. Pero totoo talaga na nangyayari at nakikita namin dito ang ganda ng mga bahay at ang puputi ng paligid at sobrang linis. Mga kabayan, hanggang dito na lang yung aking video. Huwag nyo naman po kalimutan i-subscribe yung aking YouTube channel. Pindutin na din yung bell notification para updated kayo kung may bago tayong mga video. Huwag kalimutan i-follow yung ating Facebook page. Maraming salamat at ingat po kayo palagi and God bless you all po.